Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat una sa lahat sa Panginoon sa pagkakataong katulad po nito na mabigyan ng pribilehiyo na makapagbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Una sa lahat, ako po'y magpapakilala po muna sa inyo. Ako po si Brother Ambrosio Vera, na naligtas noong 2016, February 14, sa lugar po dito ng Taiwan, saan nalaman ko po na ayon sa Biblia ay may katiyakan patungong langit. At una sa lahat, tayo po humingi muna ng gabay sa Panginoon at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos amang nasa langit, salamat pong muli Panginoon sa araw na ito na kayo Panginoon ang siyang manguna at maging ang iyong ngalan lamang siyang maitaas. Bigyan niyo kay Panginoon ng wisdom at kaunawaan sa salitang mahayag patungkol po sa katiyakan po ng langit. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito na maibahagi Panginoon ang iyong salita at na malaman po ng tao Panginoon ang katiyakan patungan langit. Kayo lamang po ang siyang magbigay Panginoon ng wisdom at gamitin niyo Panginoon bilang instrumento at marinig ng mga tao na wala pa po sa inyo ang katiyakan patungo sa langit Panginoon. Kayo lang siyang manguna at humingi kami Panginoon ng tawad sa anumang karumihan po ng aming puso at isipan at ito ay maibalik na yung Panginoon sa inyo ng mapurit pasalamat. At muli, kayo lamang siyang may taas, mapurihan. Ito po ang aming dalangin, pasalamat po sa inyo tayong sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo po ay ngayon ay dadako po tayo at mahibahagi ko sa inyo ang patungkol sa kaligtasan. Ano nga ba ang kaligtasan na itinutukoy ng Biblia? Ang kaligtasan po ito kung saan tayo po ay may katiyakan sa lugar ng impyerno. Sa kabila na tayo ay mga makasalanan, tayo po ay may katiyakan dahil sinabi po ng Biblia, ayon sa Biblia, ito po yung sinasabi sa Romans chapter 3 and verse 10. Sinasabi nga po ng Biblia, at is in written, there is none righteous, no not one. Sa madaling salita, lahat po tayo ay mga makasalanan. Kahit lahat ng tao. Kaya pag sinabi po nating lahat, sinasabi nga po dito ng Biblia sa verse 23 ng Romans chapter 3. For all have sinned and come short of glory of God. Sa madaling salita, tayo po ay mga makasalanan. Una sa lahat, aaminin po natin na tayo ay likas na makasalanan. Sama pa natin na tayo po ay wala po tayong maiikukubli sa Panginoon. Sa kabila ng tayo makasalanan dahil habang tayo dito sa ating flesh na katawang lupa, tayo ay likas na makasalanan. Biblia po ang nagsabi. Ayon sa Biblia, iisa lang ang iisa lang ang daan patungong langit. Sabi nga po ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya po sa John chapter 14 and verse 6. I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. Yun nga po, sinabi, iisa lang ang daan. Subalit, tayo matigas po ang ating mga puso. Kung saan sinasabi ng Biblia, sa kabila tayo mga makasalanan, hindi natin alam ang mangyayari bukas. Wala tayong may pagmamalaki po dito sa mundong ibabaw. Habang tayo nabubuhay dito, wala tayong katiyakan hanggang kailan tayo. Masaya ka ngayon, bukas hindi. Meron ka ngayon, bukas wala. Buksan po natin dito sa James chapter 4:14. Malinaw rin po sinasabi dito. Sabi po ng Bible, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Pero nyo, sa sinabi ng Biblia ay tayo ay hinalintulad sa isang usok. Kung saan ang usok na ito ay biglang nawawala. Ganun po ang buhay po natin. Hindi natin malalaman kung anong mangyayari bukas. Tayo mismo, kaya kailangan ngayon mismo pa, dapat malaman na natin na may katiyakan po tayo ng langit. Bilang isang patunay na meron tayong katiyakan ng langit. Ito nagpapatunay sa isinulat po dito sa 1 John chapter 5 and verse 13.
Malinaw po yung sinasabi ng Biblia, na sinabi po, these things I have written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Malinaw na malinaw po ang sinasabi ng Biblia. Nabuhay pa po tayo, pwede na natin malaman na may katiyakan tayo sa pamamagitan po ni Jesus Christ. So, si Jesus Christ ay bumaba po dito sa lupa para kanino at para saan. Basahin po natin dito sa Matthew chapter 1. Matthew chapter 1 and verse 21. Ito po yung sinasabi. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Piruin nyo, bumaba rito ang ating Panginoon para saan? Para sa mga taong makasalanan. Para saan? Ano ba ang gagampanan niya? Para tutubusin lang tayo sa ating mga kasalanan. Kung tayo hindi na, kung ikaw si Kristo, tayo na mga makasalanan, mali ang kaisipan. Ang Panginoon, hindi na niya, kung tutusin, hindi na niya kailangan. Bumaba siya sa kanyang trono mula sa langit para lang ibayubay sa krus ng Kalbaryo. Para sa kasalanan mo, kasalanan ko, at kasalanan nating lahat. Wala nang iba pang makakapagligtas mula sa impyerno. Magtiwala lamang tayo kay Kristo Jesus. Ito po yung sinabi sa Romans chapter 6. Romans chapter 6 and verse 3. Sinabi nga po ng Bible sa Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death. May hatol na po sa atin sa lugar ng impyerno. Sinabi, ito po yung tinutukoy na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan saan po? Patungong impyerno. Subalit, mahal tayo ng Panginoon Diyos. Una, bago natin matiyak ang langit, dapat alam muna natin na tayo, aminado tayo sa ating sarili, na tayo ay makasalanan. Admit po dapat tayo na tayo ay mga kasalanan. Ano po ang dapat natin gawin? Ang kailangan po natin ay pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Repent, turning away from your sin. Kailangan po natin, ito po yung sinasabi po ng Biblia. Sa Acts chapter 20 and verse number 17 and verse 30. Ito po yung sinasabi po ng Biblia. In the times of this ignorance, God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. Kaya kailangan po natin magsisi sa ating mga kasalanang mga nagagawa. Kaya nga kinakailangan makilala, talikuran natin ang ating mga kasalanan at magsisi. Sisihan natin to ng buong puso. Tayo sa mga makasalanan na iwaksin na natin ang anumang kasalanan, dahil sinasabi nga po ng Biblia, mula nang si Kristo ay namatay, nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Siya lamang po ang makakapagtubos ng ating mga kasalanan. At subalit na sinabi nga muli, balikan po natin ang sinabi po ng Romans chapter 6 and verse 23. At sinasabi nga po ng Bible, Romans, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Wala na tayo pang gagawin. Tatanggapin lang natin. Dahil binigyan tayo ng regalo ng Panginoong Diyos. Tatanggapin lang natin, i-accept lang natin sa ating buhay na meron tayong tagapagligtas. Aminin natin na tayo makasalanan. Yun yung sinabi ng Romans chapter 3 and verse 10 na kung saan talikuran natin, pagsisihan natin, sampalatayahan natin si Kristo na namatay siya para sa iyo, na ilibing at nabuhay na muli at umakyat sa langit. Sinasabi nga po ng Biblia na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ito po yung sinabi ng Romans chapter 5 and verse 8. But God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo po ay namatay po sa cross ng Kalbaryo. Sutusin, tayo dapat ang magbabayad po nito. Subalit mahal tayo ng Panginoong Diyos, kung saan bumaba ang kanyang bugtong na anak
Dahil sa pag-ibig niya, ang sinabi po ng ng John chapter 3 and verse 16. John chapter 3 and verse 16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Ito po yung sinasabi. He gave His only begotten Son, whosoever believe on Him. Ito po. Hindi nga po for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Kung tatanggapin natin siya, sampalatayahan natin siya, hindi na tayo mapapahamak. Magkus meron pa tayong buhay na walang hanggan. Tanda po, sinabi din po ng Bible dito sa verse 18 ng John chapter 3. He that believe on Him is not condemned, but he that believe not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Hindi po siya bumaba dito para hatulan po tayo, kundi siya. Kung hindi tayo hatulan. Kaya sinabi nga rin po ng Biblia, kung tatanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, wala na pong hatol. Hindi na po tayo hatulan sa lugar ng impyerno. Na natin, may naghihintay po sa atin sa lugar ng impyerno. Hinihintay na lang po tayo. Kung wala kang tama, hindi natin kakayanin iligtas ang ating sarili sa lugar ng impyerno. Kaya nga, sampalatayahan natin. Dahil sinabi nga rin po ng Bible sa Acts chapter 4 and verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala pong ibinigay sa sino ng langit na sukat ikaligtas natin. Yan po yung sinasabi po ng Biblia. Kaya nga sa biyaya na lamang ng Panginoon Diyos, tayo po ay naligtas. Ngayon, ang sinasabi nga po ng Bible, kung sino man ang tumawag sa Kanya ay maliligtas. Ayon po sa Romans chapter 10 and verse 13. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sampalatayan po natin si Kristo, tayo po ay maliligtas. Malinaw na malinaw po ang sinasabi po ng Biblia. Ngayon po, kung kailangan po natin na manalangin, sabayan niyo po ako. Kung kayo po ay nariyan, sabayan niyo po ako sa panalangin. Mananalangin po tayo ng ganito. Sabayan niyo po ako, itanim niyo lang sa inyong mga puso, ipikit niyo ang inyong mga mata, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo po yung pumikit ang mata, iyuko natin ating mga ulo bilang paggalang po sa ating Panginoon. Manalangin po tayo ng ganito. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Nalaman ko po na ako ay isang makasalanan na may katiyakan sa lugar ng impyerno. Salamat po kay Kristo Jesus na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aking mga kasalanan. Pinagbayaran na po ito ng ating Panginoong Hesukristo kung saan siya dumanak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap ko po sa oras na ito si Kristo Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatalikuran ko na po ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan at aking pinagsisihan sa oras na ito, Panginoon. Pumasok ka po at maghari sa aking puso ng buong puso, Panginoon, at salamat sa buhay at kaligtasan na aming nakamit. Buhat po sa inyo. Ito po ang aming dalangin, tanging sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kapatid, sa ating panalangin, sino po ba ang ating tinanggap? Sa ating panalangin, tinanggap po natin sino po? Si Kristo. Bilang tagapagligtas. Ngayon, kung tinanggap po natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tulad ng sinabi po kanina sa Romans chapter 10 and verse 9, kung inihayag ng ating bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya tayo ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos upang tayo ay maligtas. Ngayon, ang sinabi nga rin po ng verse 10. Sige, buksan po natin sa Biblia. Ang sabi po ng verse 10, ng chapter 10 and verse 10. Ito po, sinabi ng Romans chapter 10 and verse 10. For with the heart man believe unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sa pamamagitan po ng paghayag natin na nampalataya tayo kay Kristo Jesus na siya ay namatay para sa iyo at inilibing at nabuhay na magmuli, na sukat ikaligtas po natin.
Simple lamang po ang paraan patungong langit. Sampalatayahan natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung tinanggap po natin siya, wala na po tayong lugar sa impyerno. Sarado na po. Ang binuksan po ng Panginoon, ang langit po. Kaya pag namatay po tayo, sa langit po tayo pupunta. Iisa lamang ang tanging paraan. Ulitin ko po, ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang daan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya sampalatayan natin si Kristo, bibigyan ko po kayo ng assurance na kung saan sa langit po tayo pupunta. Panghawakan po natin to. Dahil ang sinabi po ng 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. Chapter 1. 1 John chapter 1 and verse number 9. Ito po yung sinasabi po ng Biblia. Malinaw po yung sinasabi na if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ano po yung sinasabi ng Biblia? Iko-confess po natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang Panginoon ay tapat po sa ating buhay at tayo ay patatawarin niya. Pag sinabi po na cleanse us from all unrighteousness, pas mo pong kasalanan sa kasalukuyan at ang magagawa mo pang mga kasalanan, ayun po ay patatawarin na po tayo na kaya pong linisin ng Panginoon Diyos. Pagsisihan lamang po natin ang ating mga kasalanan. Hindi po sa mabuting gawa tayo naligtas, kundi sa biyaya po ng Panginoon. Ayon po sa Ephesians chapter 2 and verse 8. For by grace are ye saved through faith. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya kung sa mabuti paraan lamang po tayo mga maliligtas, gawa na lang tayo ng mabuti. Hindi po sinasabi ng Biblia dahil magiging mapagmalaki po tayo kung sa pamamagitan po ng mabuting gawa. Dahil sa mabuting gawa, lahat ng tao kayang gumawa ng mabuti. Pero iba ang paraan ng Panginoong Diyos. Sampalatayahan natin si Kristo, hindi po sa mabuting gawa. Ngayon, at meron pa po akong assurance na ibibigay po sa inyo. Napakalinaw po na ito po ay silyado. Sabi po ng Ephesians chapter 1 and verse 13, in whom ye also trusted, after that ye hear the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye are sealed with the Holy Spirit of promise. Silyado na po. Wala na makakaagaw sa atin. Hindi na po tayo kayang dalhin ni Satan patungong impyerno. Bilang patunay, at ito po sa John chapter 10, kung saan ang promise ng Panginoon ay dapat po natin panghawakan. Ang sabi po ng John chapter 10 and verse 27 up to 29. Ito po yung sinabi, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. At sa 28 po, and I give unto you eternal life. Biruin nyo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ano po ang sinabi niya sa kanyang promise? And they shall never perish. Hindi na po tayo mapapahamak. Neither shall any man pluck of them. Hindi na po maagaw sa kamay ng Panginoon ang sinumang nasa kanya. Hindi na mapapahamak dahil ang Panginoon, kung sinungaling po siya, wala po tayong katiyakan ng langit. Kaya nga kung hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay, wala rin po tayong katiyakan ng langit. Salamat sa Panginoon Diyos sa kanyang paraan na may purpose siya kung saan tayo, kung ano po dapat natin gawin na pananampalataya sa Diyos. Sampalatayahan natin si Kristo dahil ito rin po ang sinabi sa 20. My Father which gave them me is greater than all and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Wala na pong makakaagaw sa kamay ng Panginoong Diyos Ama. Now, ngayon, kung tinanggap mo ng buong puso si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon pa lang, alam mo na sa langit ka pupunta. No? Tapos, ito nga po, huli ko pong babasahin po sa inyo. Sa 1 Corinthians or 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6 and verse 2. Ito po yung sinasabi. For he said, I have heard thee in the time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation.
ngayon. Kung tinanggap mo na si Kristo, ngayon na rin ang iyong kaligtasan. Sa langit tayo pupunta pag dumating ang di man natin maranasan sa yung mga bagay na wala po tayo noon. Handaan po natin, hubad tayo lumabas sa sinapupunan ng ating ina, hubad din po tayo aakyat sa langit. Wala po tayo dahil sa langit wala na pong pagtangis, wala na pong paghihirap, wala na po lahat ng mga bagay na makakaranas tayo ng mga kalungkutan. Ando doon po ang tunay na kasiyahan po sa langit. Dahil sa mga promise po ng Panginoon Diyos, tutuparin niya po yan sa kanyang pagbabalik. Malinaw po yung sinasabi ng Bible na sa langit ay napakaraming mansion. Kaya hindi dapat tayo mag-trouble sa ating mga puso. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ito po yung sinabi ng John chapter 14 and verse 1 to 4. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Yung paghahandaan pa tayo ng ating Panginoon. What's a privilege, no? And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am there ye may be also. Kaya nga, mga kapatid, kung ikaw ay totoong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon, i-enjoy po natin sa langit ang lahat ng ito. Huwag po tayo mainip sa ating paghihintay. Sa pagbabalik ng Panginoon, tayo ay makakasama niya patungong langit. Now, tapos na po tayo. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Kung sino man po yung totoong tumanggap po sa inyo ng buong puso na si Kristo tinanggap niyo bilang Panginoon at tagapagligtas, 100%. Garantiya po yan dahil Biblia po ang nagsabi, sa langit po tayo pupunta. At maraming salamat po muli sa inyo at ako ay nagpapasalamat kung kayo po ay nakinig po nito. Share po natin ang gospel ng Panginoon na ang Panginoon po ay nagliligtas. Maraming salamat and God bless.